Para naman mayin ang issue kaugnay sa Malampaya deal na kinakaharap ngayon ng kanilang ahensya, makakausap natin sa puntong ito si Department of Energy Assistant Secretary Gerardo Erguisa Jr. Good morning po, ASEC. Good morning po, Yusek Rocky at sa lahat po ng nanonood at tagapakinig. Kinukwestiyon ito pong pagkuha ng Udena Corporation na pagmamayari ng negosyanteng si Dennis Uy po sa shares ng Chevron Philippines sa Malampaya Gas Project. Tama po ba ito? Ayon sa mga nagsampu po ng kaso sa Ombudsman, nagpabaya ang DOE kung kaya't nakuha ng Udena ang corporation ng 45% share sa proyekto at maaring maulit pa ito sa balak na pagbenta ng Shell ng kanilang 45%. Tama ho ba ang mga nasabing paratang? Well, Yusek Rocky, unang-una gusto kong i-clarify na yung kaso na final against Secretary Cusi po ay hindi dahil po sa kanyang personality as Secretary of Energy po. Ito, doon sa nakalap namin na report ay kaso na file against the Philippine National Oil Company including Udena po. Si Secretary Cusi po ay nasama dito dahil siya po ang chairman of the board ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation. So wala ho itong kinalaman sa pagiging secretary po ni Secretary Cusi itong issue po ito ng Udena po. Although nais ko pong sabihin na may pending approval process ho dito sa DOE tungkol dito sa mga corporations nato sa paglipat ho ng share of stocks ng korporasyon. Basically, I just want to volunteer the information na lang po siguro dito na ang involvement po kasi ng DOE dito na nagiging issue is whether or not DOE should approve, review yung sale ng shares of stocks sa Udena po. So sa part po ng DOE, una, sinabi po namin na may distinction po ang mga transaction na ito. Una, yung sale of shares of stocks, meron kang korporasyon. So ang nalipat lang o binili yung shares of stocks. Alam na ho natin ang isang korporasyon is composed of shares of stocks. At itong shares of stock ang ownership ng isang holder o owner sa corporation. Ito po ang nangyari sa kaso ng Udena noong binili nila yung share stocks sa Chevron at pangalawa po dito sa Shell Company. Ang isang situation ho kasi na pinag-uumpisahan ng kontrobersya ay ang tinatawag na transfer of rights and obligations or yung transaction of farm-in na kung saan ang isang korporasyon at another corporation, lahat ng rights and obligations po nung corporation, for example B, ay kukunin ni corporation A. Iba po yun. So dito po nag-uumpisa yung issue na to between doon sa mga nagpaparatang sa DOE at doon sa mga sa DOE po. At kami po sa DOE, sinasabi namin nung share of sales of stock, basically po, ikaw may negosyo ka, may korporasyon ka, meron ka shares of stocks, gusto mong ibenta yung shares of stocks mo sa isang buyer, kailangan mo pa bang i-approve ito sa corporation? This is owned by you. So basically, this is just a corporate transaction. Ibibenta yung shares of corporation mo. Problema yon ng bibili o magbibenta. Silang dalawa. Kasi yung corporation na nagbibenta ng share niya, siya yung babayaran. So problema niya yan kung hindi makabayad yung korporasyon na bibili doon sa shares of stocks niya. At nalaman po namin, of course, we have to inquire into this, na ang Chevron Philippines na siyang nagbenta sa mother company, yung UC Malampaya, doon sa shares nito within Chevron Malampaya, nagkaroon ito ng masusing proseso. At sinabi nila na they examined
the corporation that is owned by Odena. Actually, hindi Odena involved dito eh. Ang bumili yung UC Malampaya pa eh. At nakita nila that this is a corporation of good reputation, may financial certainty, meron lahat ng mga conditions na fulfill nila. At ganun din po yung isang second share, yung 45%, yung Shell Specs Corporation na binili naman ito ng Malampaya Exploration Corporation. At problema rin po ito nung nagbenta. Kasong babayaran siya. At ang ginawa nila, they asked for the participation of companies. There were 39 companies. It was shortlisted to 16, then to 6, then 4 gave their bids. So these were duly examined, reviewed ng selling corporation. But the selling corporation po, ito yung mother companies. Pero yung shares of stocks, yung Chevron Malampaya, may-ari ng shares nandun pa rin. Sila pa rin ang nasa consortium. Nag-iba lang yung sa tabi nila, mother company na may-ari, nag-iba lang yung may-ari ng mother company. Itong dalawang korporasyon na to, sila pa rin ang korporasyon sa consortium at hindi po nagbago. Kaya nandyan pa sila. Ayan po ang sinasabi nila, bakit ang DOE dapat strict diyan sa sinabi ho namin kasi yung ginamit namin yung Department Circular on transfer and assignment of rights. Pero ito po, farm-in, in-apply po namin ito, sabi namin, dahil sa laws, rules, and regulations, wala akong applicable rule dito sa shares of stocks. Pero merong applicable rule sa transfer of rights and obligations na kung saan ang isang corporation ay bibilhin niya yung rights and obligations ng isang korporasyon at nagkakaroon po ng change of legal personality or change of personality or change ng corporation. Itong nangyari po kay Dennis Uy na Odena po ay nagkaroon lamang ng pagbenta ng shares of stocks. At ito po ang nangyari dito, yung senaryo na ito. Ngayon, sinasabi nila na dapat in-examine namin. Tama po. Kahit na walang law, rule, and regulation, tinignan ho namin ang transaction natin na ito on the basis of, alam niyo kasi, every agreement, transaction, sabi sa Civil Code, even there is no law, rules, or regulations, tignan mo kung may contrary ito sa good usage, customs, and even public policy. And ang DOE po, kahit na wala kaming strictly, technically speaking, pakialam dito kung kanino sila magbibenta, the policy that we wanted to protect is energy security. We wanted to see that itong sale of shares na to, hindi tayo magkukulang ng power or energy in the future. And we saw that this is just sale of shares, and by applying the DC, Department Circular, on transfer of rights and obligations, napakahirap po i-apply kasi it is a square peg put on a round hole, di ba? Pinapasok mo, pinipilit mo. So pinilit namin. Pero we could not really strictly apply that. Naging benchmark ko ito to see to it that we are protecting the energy security of the country. Yan po ang proseso na nangyari sa DOE. Pero itong dalawang transaction na to, isang sale sa Chevron, it's a plain simple transfer. Itong sale naman sa specs, nakalagay doon sa agreement that it will be subjected to DOE's approval. So ito naman sa specs po is undergoing DOE's review because of this provision that DOE should approve the transaction. Ang pagkakaiba to dalawa kasi itong Chevron, saka yung specs, yung Shell po. Yung Shell, ito yung operator. May joint operating agreement for the operations ang Shell, PNOCEC at ang Chevron na ang mag-ooperate po ng Malampaya project is Shell. So itong Chevron is just plain ownership of shares. Hindi ho masyadong komplikado. Pero itong Shell, sila nag-ooperate, sila nagpapatakbo, they have the technical people, yung management yan sa pagpapatakbo ng project sila,
and they're the ones getting all the subcontractors na gumagawa dun sa project. Sila pa ang nasa platform, sila nag-aayos dun sa mga tubo na dinadaanan ng oil, sa transportation, etc. Sila lahat. That's why we really have to approve that, and we're looking to it that kalakip ho ng energy security is to see to it that we have a competent, skilled, knowledgeable operatorship. And that is the direction right now. Once we approve that in the event, among other reasons, we will see to it and will tell Shell that approval will be dependent on the competence, the knowledge, the skills of the people that are going to be there. At the same time, if there are going to be changes, this has to be protected to see to it that people who are operating the Malampaya project are okay and we won't have any problem in our energy security. Yun po yung... Opo, pero gusto ko liwanagin ulit, opo, itong Department of pero Energy totoo Secretary po natin bang po, wala pong kaso dahil dito. Ang kaso po lang ay dahil siya ay kasama sa board ng Philippine National Oil Company Exploration. Kasi ang issue dito, bakit pero hindi binili or in-exercise ng PNOCEC ang right to match niya nung nagbibenta itong Chevron at nagbibenta rin itong Shell, bakit hindi binili ng PNOCEC? Iyon ang issue po na tinatapon sa kanila. It's a business decision on the part of the PNOCEC, pero hindi naman sinasabi nung mga nagreklamo bakit maling business decision. It all boils down to numbers. Kung sinasabi mo na hindi mo binili, bakit? Ano yung numero? Bakit? Ano yung mawawala sa gobyerno? Hindi mo naman pinapakita. Ito, damn if you don't situation sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation ito. Kasi pag binili mo, baka mali rin. Diba? Pero totoo po ba na ang agreement na ito ay di umano nagdulot ng pagkalugi sa gobyerno, ASEC? Wala po. Wala po. Alam nyo, walang kontrata na involved po dito. There's no contract. And the Department of Energy did not give any contract to Dennis Uy. Yung kontrata po dyan, yung Service Contract 38 is a contract awarded to Shell and Occidental Philippines originally in 1991. At ito po, at nagkaroon ng changes ng mga shareholders, na may ibang mga farm-in, pumasok na corporation, hanggang naiwan na lang po ang Chevron, Shell at PNOC. At ito po ay na-qualify sila noong 1991, technically, financially, until now, sila hoong nagbigay ng $468 million sa government. Until now, sila nagpapatakbo. At pagdating mo ng 2024, sila pa rin nagpapatakbo. Hindi ho nagpalit ng personality ng corporation. Ang nangyari lang po dito, yung shares nila, binili ng korporasyon ni Dennis Uy. Yun lang po nangyari. Opo. Pero ASEC, handa bang ng harapin ng DOE itong kasong isinampa sa ombudsman po? Opo, actually, this welcome event. Especially, sabi ko kay Secretary kasi hindi naman sa pagiging Secretary na ang kaso na ito eh. Sa pagiging chairman na niya ng Philippine National Company. We welcome this. This is an opportunity for the Secretary to clear his name. Alam nyo kasi, ang nakikita namin dito, there are other groups that are interested and if they want to impute anything against the Secretary, go on. But you have to prove it. Come out with your figures. Tell us ano ba yung batas na aming na-break. Wala naman. Ako, as a lawyer also, I don't think there's any law that was violated by the Secretary. Opo. ASEC, kami po ay nagpapasalamat sa inyong paglilinaw. Assistant Secretary Gerardo Erguisa Jr. ng Department of Energy. ASEC, salamat po. Maraming salamat ulit, Yosek Rocky. Napakabait nyo. Binibigyan nyo kami parati ng pagkakataon. Sa lahat po ng ating nanonood at tagapakinig, maraming salamat po.